Good evening po. Tayo po ay magtatalakay sa oras na ito. So matagal-tagalan po is nakapagtalakay sapagkat wala po kami internet. Ayan. So kaya po ang tatapikin po natin ay yung ginugusto ng Diyos na pananampalataya ng tao. The faith God desire. Ayan po. So ano nga po ba yung ginugusto ng Diyos na pananampalataya? Faith and salvation. So ano po ba yung faith in salvation? So titingnan po natin, ang sabi po sa John chapter 5 verse 39, study diligently the scripture at makakatanggap po tayo ng kaligtasan, eternal life. Ayan po. So study diligently. So aralin mabuti yung kanyang mga salita at makakatanggap po tayo ng kaligtasan. In Luke chapter 24 verse 44, ito po yung law of Moses, prophet and the psalmist. So makikita po natin kung paano po yung kanilang batas po ng Moses ay ganoon din po, inaral po nila ang salita ng Diyos, no? Binulay-bulay nila mabuti. Yan. At Jesus fulfillment in Acts chapter 16 verse 30 to 31, if you believe in the Lord Jesus, ay makakatanggap po tayo ng salvation. So ayan po. So kung pinaniniwala natin mabuti at sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus, ay makakatanggap tayo ng salvation. Ayan po. Kaya nga po, ang sabi po sa Romans 10 verse 13 to 17, faith comes from hearing the words of God. Yan. So ang pananampalataya daw po, yung faith ay nagsisimula sa pakikinig, no? Come from the hearing. Pakikinig, no? At pagkatapos mapakinggan, ito po ay magbubunga ng pananampalataya. At pagkatapos magbunga ng pananampalataya, ito po ay magkakaroon po ng the result is salvation. Ayan po. Kakaroon po ng kaligtasan. Faith comes from the hearing. Sabi niya po, the word of God. Ayan. Nagsisimula sa pakikinig ng kanyang mga salita at pagkatapos ay nauunawaan niya. In John chapter 14 verse 29, the purpose of the prophecy to believe when it is fulfilled. So yan daw po ang purpose ng prophecy, para kapag nangyari na, ay dapat mapaniwalaan natin yung mga prophecy. Ayan po. Ayan. Dapat paniwalaan natin kapag dumating na po yung fulfillment or yung katuparan ng mga pangakong ito. Ayan po. So, pangalawa, faith God desire is in every era. So, mayroon po palang pananampalataya sa bawat panahon. Ayan. So, sa panahon ni Adam, anong klaseng pananampalataya mayroon sila? So, in Genesis chapter 2, verse 17 to 18, nakipagkasundo ang Panginoon sa kanila. No? Jesus covenant. No? So, ano po yung covenant sa kanila? Ano po yung kasunduan? Wag na wag mong kakainin ang bungang kahoy na ito na nasa gitna ng halamanan, maliban sa ibang halaman. No? Yan po yung covenant nila. Wag na wag mong kakainin, ni hihipuin man lang. So ayan po yung covenant nila. Pero sinuway po ng Diyos, ay sinuway ng nila Adam, yes, sinuway po. Kaya pag ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6, covenant has broken. So nasira po yung covenant kasi hindi po nila sinunod yung covenant ng Diyos sa kanila. Kaya nasira po yung covenant. Ganon din po ng time of Noah in Genesis chapter 9 verse 1 to 27. Covenant and is broken. So nasira uli.
sa panahon ni Noah yung covenant ng Diyos dahil po sa kanyang anak. The time of Abraham, in Genesis chapter 15 verse 13 to 16, covenant given to Abraham. So binigay sa kanya po yung kasunduan. Nagkaroon po sila ng kasunduan kay Abraham. Kaya sa panahon po ni Moses, dito po na-fulfilled yung kasunduan nila Abraham. Fulfilled of God's promise to Abraham. Ayan po. So, yung kasunduan po ni Abraham at ang Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa panahon na po ni Moses. Ayan po. Na-fulfilled na po yung promise. Mababasa po natin sa Exodus chapter 12. Ayan. So, the time of Solomon in 1 King 11, so covenant is broken again. Dahil po nakipag unite po siya sa mga Hintil or mga Babylons. Nakipag-unite po siya. So kaya po nagkasala po si Solomon. Ayan po. The prophecy in Isaiah, in Malachi, promise about the coming of a Messiah. So kaya dito po ay nangako muli ang Diyos na may darating na Messiah. Pinakita po dito. Kaya nga po nung first coming ay sabi po sa John chapter 11, 12, his own not receiving him. No? Hindi po nila pag-ari pero binigay sa kanila sa panahon po ni Moses sapagkat pangako ng Diyos yun. So natupad po kay Moses? Yes, nangyari po. So hindi na po natin pahahabain sapagkat napakahaba na po ng ating sinasabi. Hindi po kaya. So kaya po nawa po sa maikling pagbabahagi na ito ay meron po tayong sana na kuha o naintindihan. At kung hindi naman po naintindihan, at huwag po kayo mag-atubili na mag-comment lang po sa baba para po ipaliwanag natin o kung mayroon po kayong mga katanungan. So, huwag po kayong mahiya magsabi. Sana po ay mag-comment po kayo at para may paliwanag natin ito. So, God bless you po ngayong gabi. Sana po pagpalain po kayo sa mga salitang ito.